fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The Litany. Love of the heart of Jesus. Inflame our hearts. Charity of the heart of Jesus. Diffuse yourself in our hearts. Fortitude of the heart of Jesus. Sustain our hearts. Mercy of the heart of Jesus. Pardon our hearts. Patience of the heart of Jesus. Weary not our hearts. Reign of the heart of Jesus. Establish yourself in our hearts. Wisdom of the heart of Jesus. Teach our hearts. Will of the heart of Jesus. Dispose our hearts. Zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for us. Amen. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in thy Son, whom thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in his resurrection, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yes, live na ba kami? Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 3 ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ng mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng biyayang pinagkakalob ninyo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa regalo ng aming mga kapatid na patuloy na nagbibigay ng kanilang pagmamahal at ganoon din po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang mahalin ang aming kapwa. Maraming salamat sa pagpapakita sa amin, Panginoon, ng mabuting ehemplo kung paano naming maibibigay ang aming mga sarili para sa pagmamahal namin sa ibang tao. Nawa gabayan mo kami upang mapagpatuloy namin ang aming pagbibigay ng sarili katulad ng iyong pagbibigay ng buhay para sa amin. Lahat ng ito ay hinihiling natin sa ngalan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang araw, Father Paul. Magandang araw, Sister at Father Dex, Father Coronel nandyan din at sa ating mga tagapakinig ng Usapang K sa Radyo Mga Maria. kalakbay. Ang ating Mga kalakbay. Oo, sister, kumusta naman po? Okay naman, Father. Medyo maiigi ako kasi nung last episode natin, absent ako eh. May sakit ako. So, ngayon, Ay, oo, na-miss natin si Sister last time. Ano ba nangyari? ngayon, okay. Ubo, sipon, lagnat. Oo, uso ngayon Uso dito. ngayon yan, oo nga. Sa Pilipinas na nagkakaroon ng mga ubo, sipon, kahit ako, no? Ng mga past few days din dahil ulan, no? Ulan araw kanina. Pabago-bago yung tempo. Pabago-bago, oo. Kasi hindi natin. Father Paul, kaya malamig ba dyan? Kumusta naman dyan? Oo nga, so pagbati pala no mula dito sa Gibraltar. So dito mga 16 degrees no kapag ngayon dito tanghali ngayon. Pero kapag kagabi, kung minsan bumababa ng 7, 8 degrees, ayan. So medyo malamig dito kaya nakakapanibago din at saka mas prone sa
sa sipon. Yan. Malamig, no? Pero hindi malamig ang pag-ibig. Nag-uumapang, di ba? Ang ganda ng segue natin. So, Oo nga. Malamig na- malamig. May mainit na puso. Oo, kasi di ba kaka-celebrate lang natin ng Valentine's. Valentine's, correct. Ibig. Feb-ibig, oo nga. Oh, yan ang tawag natin, Feb-ibig. Kamusta naman ang inyong Valentine's, father and Alam mo sa sister? pag sinabi sa atin, sister, di ba? Pag pare sa mga madre, ano ba naman ang pag-ibig? Wala naman kayong mga esposo, wala naman kayong mga asawa. Malalamig ba ang Valentine's Day, sister? Sa akin, Father, very meaningful. Mhm. Kasi nag-bake ako. Wow. Nag-bake Wow. kami during the foundation. Tapos yung kinita namin, nagpakain kami ng about 150 people, street dwellers. Mm. So, umikot kami dito, Sampaloc, yan, Tayuman, Santa Cruz. Mhm. So, yung mga nakikita namin doon sa kalye na mga homeless, Mhm. so yun, binigyan namin ng pagkain. So, we share our love to our less fortunate brothers and So sisters. hindi lang pala ang pag-ibig doon sa Valentine's Day na nagbibigay ng ng rosas, Bulaklak, tsokolate. Yes. So, para sa akin, very Oo nga, meaningful. Kasi nag-bake, Oo. nagluto. Kayo, sister, nag-bake? Ako nag-bake, Wow. tapos nagluto kami ng mani. Tama-tama foundation day dun sa Dominican School. So, kinausap ko yung aming directress kung pwedeng magtinda. So, nagtinda kami. Our whole community is involved kasi yung another sister namin, Sister Rosa, mga turon, mga, ano ba yung sa kanya, lumpia, kasi foundation day. So, yung proceeds namin ay yun para ipakain namin sa Kumbaga talagang parang lahat ng community naging na-involve, hindi lang kayo bumili, kundi kayo mismo gumawa. gumawa. Kasi sabi nila, work of love, di ba? Yeah. When you are cooking or even baking, kapag may pagmamahal dyan, sumasarap. Tama ba, sister? Sabi nila ha, totoo yun. Kasi when you put your heart to something that you are doing, so I think pwede, no? Posible, no? Na, kasi kung masaya kang ginagawa yon, you have the good intention, so concentrated ka dun sa ginagawa mo kasi you have a purpose, then I think it will come out masarap, no? Parang daw yung kunwari nagluluto ka rin ganun din daw kapag sumasarap daw yung pagluluto mo, pag talagang yung puso mo binibigay mo, kaya pag nagluluto sila kailangan masaya. Yeah. Kasi pag galit ka daw, totoo yun, pag galit ka daw, makikita dun sa paraan ng pagluto at malalasahan mo rin. Kaya Father Paul, kumusta naman dyan? Paano mo sinelebrate ang Valentine's Day? Wala, natatawa ako kasi usapang pagluluto. Kasi first time kong nakapagluto dito, no, kasama yung mga kasamang pare. Kasi ngayong weekend, actually naging long weekend siya dahil ngayong araw ay bank holiday yung tawag nila dito sa Gibraltar. So walang pasok. Kaya yung cook namin, hindi rin pumasok ngayon. So in short, para kaming 4 na araw na walang bagong lutong pagkain. So ginawa-gawa namin dito, nag-iinit kami. So basically, first time ko rin nagluto. Nung Valentine's, busy, no? Kasi hindi nga namin masyadong naramdaman yung usual na feels dyan. Kasi pagka sa may malapit sa UST, di ba, nakikita natin yung mga bumibili ng bulaklak sa Dangwa, no? Nakikita natin yung mga nagbibigay ng mga chocolate. Wala ba? Ang dami, sobra. Marami. Sobrang dami. Pero dito kasi, since sa umaga, mayroon kaming misa. Ano bang araw yung February 14? Friday. Oo, Friday pati. Actually, whole day, hindi namin naisip mag-celebrate yung usual, nakakain sa labas. And then, sa gabi, ganun din, nagkanya-kanya yung mga pare. Kaya, masasabi ko na hindi man kami nakapag-date, no? In a sense, yung regular idea natin ng date. Pero katulad ni Sister, yung ministry, no? Yun yung naging celebration namin dito ng Valentine's. Actually, meron akong mga binabating pare dito na Happy Valentine's. Hindi ko alam ang reaction, parang
please don't. Sabi ko, bakit? No? Pero kasi nga yung idea ng Valentine's, di ba, sa mga mag-boyfriend, Opo. girlfriend. Talaga, ano. Yung idea nila Yung is idea. Yes. Siguro ganun yung idea nila. Sa Western world na pag sinabing Valentine's Day, it's really for the couples to date and to enjoy, Yes. you know. Although Ako during naman- that Sige. day, Cyril and Methodius, di ba? Nag-celebrate tayo ng fiesta ng Saint. O ikaw, Father Dex, ano ba ginawa mo ng Valentine's? Nakita mo, pareho-pareho tayo. Hindi, kasi sa akin, kasi na-traffic ako eh. Kasi nauuhan ko yung talaga ano. naman traffic eh. Di ba? Hindi. Traffic eh. Oh, hindi kasi nagpunta ako dito sa San Jose Manggagawa sa Tondo. Umalis ako mga 5:20, 6 o'clock yung 6 Misa. o'clock yung misa. 6:30 na ako nakarating. Ako dahil traffic. Na nga sobra kaya nakakahiya dun sa sobrang traffic around UST. Hindi ako makaalis. Kaya nakakahiya pero syempre I have to do yung task na binigay sa akin. Yeah. Nakauuna ako, hindi ko na-realize February 14 pala malapit sa sweldo. Friday. Oo nga. Tapos gabi pa. Marami naman nagsimba. Alas 5, mga less than 10. Okay, nagde-date sila. Regular mass yun, Father. Regular mass po nila, sister. Kaya Kaya nga puro apology ako. Pero siyempre, sabi ko na lang, siyempre, araw ng mga puso, pagbigyan ninyo, no? Buksan niyo yung mga puso ninyo. Correct. No? Ayun. Kasi nga pinag-uusapan natin, mga araw ng mga puso, siguro magandang pag-usapan natin, araw ng puso, pag-ibig. Kasi minsan, Feb-ibig. Feb-ibig. Kasi pag sinasabi nating pag-ibig, doon sa iikot doon sa pag-ibig ng lalaki babae, hanggang doon lang ba ang pag-ibig? Paano ba natin dapat makita ang pag-ibig hindi lamang doon nakatuon doon sa mag-asawa o doon sa mag-boyfriend na girlfriend? Sister siguro, ikaw mauna. Siyempre, Father, yung usually kasi, lalo-lalo na ngayon, sa panahon ngayon, yung very commercialized na yung Valentine's, di ba? Oo. Puno yung mga restaurants, yung mga hotels, mga fully booked, tapos ang dami nagtitinda ng bulaklak, mga stuffed toys, mga kung ano-ano pa. Pero di ba, when you speak of Valentine, heart yon, symbol of heart. So, yung heart naman is hindi naman lang na para sa couple, no? Even as religious, no? So we also celebrate yung Valentine's, but in a deeper and spiritual meaning. Kasi merong tinatawag na yung 5 languages of love. Sige po. So if you are so ano ba yung mga 5 languages of love, no? Yung having quality time, no? Yung ibigay mo yung time mo doon sa kung sino man yon, no? Words of affirmation, yung mga encourages natin, mga kind words, yung acts of services, tapos yung giving gifts, at saka yung physical touch. So different ways of and not exclusive to the couples Yes. So parang you can have those languages of love beyond sa opposite sex. Yes. Siguro. Even to our family, di ba? Yung friends natin. So not necessarily na para sa couple. Alam mo, Sister Father Paul, sabi nila, uy, kumusta naman ang Valentine's mo? Ito, malungkot, malamig. Malamig ang Valentine's, kaya parang nakikita mo sa mga memes sa Facebook, sinusunog nila yung mga heart, ayaw nila, gusto nila lumipas na yung Valentine's. Kasi nakikita nila yung pag-ibig, it's just between the couple. Father Paul, paano pa natin makikita or best symbolize the Valentine's Day? Well, naalala ko may time noon, ewan ko kung tama yung memory ko na yung Ash Wednesday at saka yung Valentine's Day, parang nagkasabay sila. And then, I think ang daming lumabas na mga good reflections connecting Valentine's Day
doon sa Ash Wednesday na pagsisimula natin ng Lenten season, no? Alam naman natin yung isang characteristic ng Lent yung pagsasakripisyo. Ayan, yung pagpepenitensya. And of course, as Catholics, as Christians, yung ating greatest model ng sacrifice ay ang ating Panginoon. No? Kaya nga, siguro yung iba tinatanong nila, bakit kapag nagmamahal tayo, madalas tayong nasasaktan, di ba? O totoo bang hindi kompleto ang pag-ibig kung walang sakripisyo, no? So, I think sa lahat ng mga nagmahal, no, nakakaranas sila ng ganyan in one way or the other, 'di ba? Bakit tayo nasasaktan kapag nagmamahal? Of course, ang unang pakiramdam natin pag nagmamahal kilig, 'di ba? Yung tuwa, ano Ano ba kaya nga ang kilig since nandyan ka sa Gibraltar? Ano ba yung kilig? dito parang nginig. Nanginginig na ako sa lamig. Lamig. Nginig at kilig. Yun, parang, well, yun yung unang experience natin, lalo na kapag kayo mga first love natin. Di ba yung, I mean, I'm talking about a human relationship. Di ba? Lahat naman tayo dumaan dyan nung mga, ano tayo, mga high school tayo, adolescent natin, di ba? Nakaka-experience tayo ng ganyan, yung mga crush. So, sa una, di ba, parang masaya, gusto mo nakikita. Pero kapag ka nandun ka na sa talagang mas seryosong relasyon, no, doon na, yung parang, ay, bakit Nag-level up na, ganon? Father, no? Nag-level. Ha? Nag-level up na. No? Nagle-level up, parang, bakit ganon? Parang, ba't ako nagsasakripisyo palagi? Ganon. Ako na lang laging bigay ng Uy, oras. naririnig Parang ko yan, ganon. ha? Ha? Oo. Naririnig ko yan. Yung ako na lang nagbibigay lagi. Oo, tapos parang, yung boyfriend o girlfriend, parang laging nakakalimutan yung anniversary. Di ba? Naku, marami yan. Di ba parang, there's so much na binibigay natin na kung minsan, yun nga, na-equate lagi si love sa sa pagkakaramdam ng sakit o sakripisyo. And I think, no, sabi nga sa Bible, di ba, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nagbibigay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yan. Pero bakit, sister, ang pag sinabi nating pag-ibig ngayon, doon lang nakatuon sa yung feeling nila sa isa't isa, pakiramdam na sa isa't isa. Ayun, kasi ano ngayon, sa mundo ngayon, parang ayaw nila ng sakripisyo. Kaya parang ang sinasabi nila, pag ayaw ko na sa iyo, ay alis na tayo, kalas na tayo, hindi ba? Parang ang sinasabi nila, pag hindi ko na maramdaman na umiibig ako sa iyo, hiwalay na tayo. Siguro, Father, palagay ko, no, kasi 'di ba, very commercialized na yung lahat. Tapos ano, yung alam natin everything instant, Mhm. 'di ba? Yung madali. So, pati yun yung mentalidad na yun na gusto natin yung na, hindi nahihirapan. Mm. Tapos kaya pag nahihirapan na, kumakalas na. Mm-mm. 'Di ba? And then they will look for another partner, Mm. no? Yung another love interest nila. Tapos pagka nagkaroon ng konting problema, Kakalasan. kakalas na naman, Oo. maghahanap na naman, Oo. no? So, Pero paano nga natin gano'n? Paano ba natin mare-resolve ba yung gano'n na kasi sinasabi kasi malinaw sa atin dahil sa ating Panginoon nagsakripisyo siya, ito'y tunay na pag-ibig, ito dapat ang tahakin natin. Pero sa mundo na ating ginagalawan ngayon, paano ba natin may papakita na ang totoo at tunay na pag-ibig ay kailangan makita sa sakripisyo? Father Paul, meron kang pwedeng maibigay sa amin na paano natin may papakita na ang sakripisyo ang nagiging kahulugan ng tunay na pag-ibig. Kasi parang yun nga yung sinasabi ni sister na masyadong commercialized yung Valentine's, pero more than that, I think masyado tayo nagiging secularized na din. No, na yun nga, we tend to choose always things that are easy, no, yung madaling gawin, that would give us immediate pleasure. 'Di ba? Kaya nga kapag nakaranas tayo ng konting hirap, konting sakit, parang agad-agad tayong bumibitaw, no? Agad-agad na naghahanap ng iba, sabi nga ni sister. Kasi parang naka-fix na sa mind natin dahil sa mundo natin ngayon, ang daming choices, no? Ang daming options. And I think, no, yung pagmamahal, more than just a feeling, ang pagmamahal kasi ay desisyon, 'di ba? Ito ay desisyon na araw-araw nating ginagawa. So, meron nga akong isang narinig, no, isang vlogger
Ayoko sanang ibanggitin, no? Pero ito yung tungkol dun sa parang cheating, no? Cheating issue. Well, anyway, marami namang mga cheating issues, so hindi naman sila lang yon, no? Maraming nakaranas ng cheating. Parang ang sabi doon, usually, nagbibigay tayo ng excuse na yung cheating daw is a mistake. No, parang nagkamali tayo, no, nakalimot tayo. Pero sabi nga nung vlogger, we don't think na itong cheating actually it's a conscious uh, choice. Sabi niya, it's a conscious choice. Hindi yan parang ay nagkamali ako. Hindi, parang bago mo pa ginawa, alam mo na, 'di ba, na may jowa ka. Tapos biglang nakipag-close ka pa sa iba. No, the mere fact na nakikipag-close ka, nagpatato pa kayo ng pareho halimbawa o kung ano man. Sinabi ko yung konteksto mo. Di ba parang, I mean, pinapasok mo yung sitwasyon mo sa ganon na you don't say na hindi mo alam. Kumbaga, alam mo. And ganon din yung pagmamahal. It's an everyday choice. Yeah. No, it's not just a feeling. Kasi kapag feeling, yun nga, kapag feeling kasi pag nawala yung feeling ng kilig, ng tuwa, ayaw mo na. Pero kapag choice siya, di ba, it's a conscious choice nga, pipiliin mo pa rin despite of the pain, despite of the inconveniences. Di ba? Parang ganun. Sister, I remember yung doctor ko. So we were talking something about cross, no? Yung decision, yung commitment, sacrifice. Sabi niya sa akin, you know, sister, every day is a decision. I make a decision every time. Pagkagising ko pa lang sa umaga, pag nakita ko na yung asawa ko, no, I make a decision that I will love this person. It's an everyday decision na kahit na kung minsan kasi sabi niya, syempre pagkahabang tumatagal na nagsasama na kayo, no, she was telling me those things, no, mas lalong nakikilala yung partner mo, no? So nakikita mo yung mga hindi niya magagandang ginagawa, yung mga habits niya, yung mga ganon, yung mga details sa life niya na minsan nakakairita, sabi niya. Pero pagising ko sa umaga, alam mo, nahilik yung asawa niya, hindi ako nakatulog, sabi niya ganon. Titignan ko yung asawa ko and I make a decision that in spite of his weaknesses, yung mga bad habits niya, I will still love this person. Kaya sabi niya, it's a everyday commitment to love this person. hindi lang, It's a choice, it's a decision. it's a conscious choice. Yes. Parang hindi lang yung choice mo or yung decision mo when you said yes to the man or to the woman in marriage. Yeah. Pero it is a conscious everyday decision. Pero sister, paano naman, Father Paul, paano yung sinasabi nila na hanggang saan, hanggang kailan ako magtitiis, di ba? Para naibigay ko naman na lahat. Oo, Martir parang, na. di ba yung sinasabi mo, Father Paul? Sasabihin niya, cheater siya ako nagiging Yes. faithful. Oh. Hanggang kailan ko naman ibibigay ang sarili ko? Parang hindi ko pa ba naibigay ang lahat? Yung kabila naman ay hindi naman nagiging faithful sa akin. Anong gagawin ko? Magiging martir na lang ba ako? Father Paul? Yes. Naalala ko lang dun sa, itutuloy ko lang yung thought ng vlogger, ha. Naalala ko lang ngayon nung sinabi mong paano naman yung kabila, yung na-cheat, 'di ba? Kasi yung cheater tong kanina, ito naman, paano naman yung naging biktima ng cheating, which is the faithful partner. 'Di ba? Sabi nga nung vlogger, huwag mong iisipin na ikaw yung nagkakamali o ikaw yung may kakulangan. Kasi usually, yun ang magiging reaction nung niloko, 'di ba? Isipin, anong kulang sa akin? Anong wala sa akin na meron yung kabila? Yeah. So parang sinasabi nung vlogger, huwag mong iisipin yun kasi ikaw nga yung naging faithful sa relationship. 'Di ba? Ikaw yung nang iwan ng karir mo sa showbiz halimbawa upang magkaroon ka ng sariling pamilya, alagaan yung 3 anak, no, etc. Tapos biglang mag-cheat. Mararamdaman mo ngayon, is it because pumangit ba ako? 'Di ba? Yung figure ko ba tumaba? 'Di ba? Parang ikaw yung kulang. No, pero sabi nga nung vlogger, hindi ikaw ang kulang. No, bagkus itong isa ang siya yung nagkamali or siya yung talagang gumawa ng cheating, 'di ba? Kaya Oo. Kasi oo, pero maiintindihan mo rin kasi na parang
naibigay ko lahat, pero bakit Mm. tumingin pa sa iba? Ano ang kulang sa akin, di ba? Yes. Yan ang Psychological initial din reaction. di ba? Para sa, di ba, Father Paul, counselor ka, di ba? Mm. Makikita mo na O si sister, guidance counselor din yan. meron siya sa ka-counselor, sister. Sasabihin mo, ay, ano bang naging kulang? Kasi natural din kasi yun di ba? Na parang anong kulang sa akin, no? Hindi naman ako nagkulang. Kumbaga, hindi ako Oo. nagkulang sa kanya. Wala rin naman kulang sa akin. Ibinigay ko din. Ano nang kanyang gagawin? Di ba? Yun ang pinakatanong. Ano na ang kanyang gagawin ngayon? So, mananatili ba siya sa ganong relasyon? O ano gagawin, sister, kaya? Pag ganon. Sa akin, tingin Father, kasi kung toxic na yung relationship, no? Toxic yung relationship na in the sense na naaapektuhan ka psychologically, hindi ka na makatulog, nade-depress ka na. Uy, mental health, sister, Yeah, no? that's why, no, yung mental health na issue, no? So, why stay in a relationship? Ang simbahan naman, if I am right, no? Hindi naman niya hahayaan na alam mo yung maapektuhan ka, yung mental health mo na apektuhan na, tapos halimbawa kung binubugbog ko pa, hindi naman gano'n, no? So may mga allowances din ang simbahan na ah, as long as na hindi ikaw yung gagawa Oo. ng pagkakasala. Pagkakamali. Na, halimbawa, you move Ah, away from ah. that relationship, pero alam mo stand ng simbahan, nandun ka pa rin na hindi ka gagawa o hindi ka gaganti. Something like that. Tama. But you can always move away from that. Mm. Kung toxic na talaga yung relationship, di ba? Pero itong mga taong to hindi toxic. Ito makikita natin sa mga nanonood sa atin, sa ating Facebook, sa Ayan, oo nga. Santa Tine-check ko Maria. nga sana. Oo, si Murillo Mary Grace de la Cruz. Hi, hello. Sabihin niyo po kung nasaan po kayo ha para ma-shoutout po namin kayo. Si Bruce. Hi Bruce. Oh, si Hi Bruce, man. hello. Oh, hi. He's watching now, no? And Raymond Batenga. Si Paul Regan Talavera din ang Oo, ay, nanonood. check ko lang kung sino yung... Check din. So, kung saan man po kayo, sabihin niyo po kung taga saan po kayo. So, ma-acknowledge po namin kayo. Father Paul, 18 Yes. ang viewers natin ngayon. Ilan? 18. Wow, nako. Ang daming At nanonood sa atin. mapapanood at mapapakinggan din tayo sa Santissimo Rosario Parish page, Yes, syempre. baka At naman po may mga tao tayo na ay mga kasantissimo, no, na nanonood sa atin. yes, so mag-comment. Iyan po natin ating mga pangalan at isa-shoutout po namin kayo. Sabihin niyo po kung saan po kayo nanonood sa amin. Ayan. Itutuloy po natin ang ating discussion tungkol po sa pag-ibig, Father. Father, meron akong Sister. may nabasa kasi ko nung dati na I find it very beautiful. Yung it's a wedding tradition sa Croatia. Anong meron? Uy, nakita Kasi ko yan. sa wedding nila kasi, Oo. when they enter the church, the bride and the groom, they carry a crucifix. No? Dala nila yon. So, tapos pagdating na lang doon, as part ng seremonya, sasabihin ng pare, hindi niya sasabihin na you have found a perfect person, but rather sasabihin niya, you have found your cross. Tapos hahawakan ng babae yung with her right hand yung crucifix, tapos yung lalaki naman hahawakan niya yung kamay ng babae, no, both of them holding the crucifix. Tapos yung stone ng pare ilalagay niya dun sa over the hands of the couple. Tapos they will exchange yung marriage vows nila. So yung cross part dun, napakaganda, no? Tapos pag umuwi na sila, ilalagay, syempre, intro nila yung cross. Now, if they have some difficulties in their married life, they will pray dun sa cross. Tapos it becomes also a custom sa family na yung mga anak every day or every night, they would kiss the cross. Kaya sabi, no, may nabasa ko na yung Croatia, sa kanila yung lowest rate of divorce. Kasi parang yung bang tanggap nila, no, yung difficulties ng the married life, pero at the same time
andun yung cross, which would symbolize as yung sacrifice, love, and commitment. Kasi alam nyo sa panahon kasi ngayon pag sinabing marriage or wedding, it's a vow made between the couples and we do not even include the Lord, di ba? Minsan sabi nga nila, Correct. saan nyo ba gustong ikasal? Sa beach, sa Garden. minsan sa eroplano pa, no, kung saan na nilalagay yung sakramento ng kasal, pero hindi nila nakikita, o hindi karamihan sa mga kinakasal din, hindi nila nakikita yung value na ang Diyos dapat ang pumapagitna sa kanila, no? That you are committed to each other with the Lord. Yeah. No, kasi nga sabi nga nila, yun yung kung may third party daw sa kanila, the third party is the Lord. But I think it's not a third party, pero Jesus, Should the be Lord, the center. at the center of their relationship, no? The one that binds them together. Hindi silang dalawa. It's not even their love for each other, but the love of Christ for them. Sabi nga the cross is it's the greatest gift, something like that. No? Yung crucifix, no? It is their treasure. No? So yung it's trying to reflect, no? Kasi pag sinabi natin cross, di ba usually ang ano natin parang burden, difficulties. Tapos I was reflecting, bakit kaya cross, no, yung dala nila? Of course, yung symbol ng, yun nga, yung love, commitment, at saka yung care nila, no? Commitment, love, and service nila dun sa kanila. Pero at the same time, ang naisip ko, cross kasi parang it is as Christians, it is our ticket to heaven. Yeah. Diba? So, sa isip ko lang, no, I was reflecting yung words ng pare na, you have found your cross. Sa isip ko, para bang, you have found your way to heaven, no? Na hindi ka nag-iisa, na meron kang karamay. Doon sa journey mo in reaching heaven. No, para kasi yung journey natin, kasi we should acknowledge that we are not perfect, no? We are not perfect humans, no? And yung spouse mo will be the one to supplement, kumbaga, kung yung path mo sa holiness, the one who will also correct you, the one who will support you in whatever possible way. Kasi dapat yung esposo mo nga, yung asawa mo, the one who will lead you to Christ. Kapag nawawala si Kristo, then yung spouse mo, parang may mali, no? Kasi sabi nga nila, the two become one, no? The two become one. The two become flesh, no? Kasi doon mo makikita na the one that you presented to the Lord should also be the one that the one that will present you to the Lord din, di ba? Yun yung purpose ng marriage, no? Aside from procreation, pero yung sanctification ng husband and wife, no? Tsaka syempre yung education of their children, no? Na hopefully, no, na lahat ng miyembro ng pamilya ay magkikita sa langit. Kaya dito makikita natin yung sama-sama. Yes. And yung pag-ibig na yan, it's not just a fleeting experience o yung feeling natin, no? Pero it should also transform us from within. Father Paul, ano nga ba ito sinasabi ng transformative power of love? Meron bang ganon? Oo, bago yan, no, merong daw nagpapabate, no, si Nora Mendoza. Hi po, watching from Italy. Ayan, so napakalawak talaga ng ating coverage. Ayan, no? So, well, siguro yung pinaka masasabi natin yung transformative power ng pag-ibig, no? Siyempre, yun nga, nagbabago, 'di ba? Nakakapagpabago. So, katulad nung mga santo natin, 'di ba? Big example na natin diyan si Saint Augustine, 'di ba? Yung kanyang symbol nga yung heart na may flame tapos may arrow na nag-pierce sa kanyang heart, 'di ba? Or si Saint Paul halimbawa, no? So from being a persecutor of Christians, no, biglang naging preacher to the Gentiles, 'di ba? Apostle to the Gentiles. Si Saint Augustine mula dun sa buhay niya ng pagkamakasalanan, no, naging obispo pa nga, 'di ba? So
I mean, in the process, it's more of finding our way to holiness, no? So siguro yun yung nakikita kong pinaka-transformative power ng pagmamahal. Sabi nga, ito may quotation ako dito from Amoris Laetitia. Yan, sabi, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang proseso ng paglago tungo sa higit na kabutihan, no? So siguro yun yung transformation, mas nagiging mabuti, no, mas nagiging mabait. 'Di ba may mga naririnig tayong kwento dahil sa pagmamahal naging mas mabait na ako ngayon, 'di ba? Sa mag-asawa, dati lasenggo, late umuwi, 'di ba? Gambler, biglang ngayon nag-iba na yung priorities, pamilya na, maaga nang umuwi, hindi na umiinom, 'di ba? Dahil mayroon na silang nakitang siguro mas higit sa sarili. So siguro yun yung isang problema natin ngayon eh. Kung minsan yung pag-ibig natin puro sarili. 'Di ba? Nakakalimutan nating i-include yung ibang tao, nakakalimutan nating i-include yung Panginoon. Dun sa example ni Sister kanina, yung paglalagay ng stola, no, I was just reflecting, ano bang ibig sabihin ng paglalagay ng stola? Siyempre, yung stole, it's a sign of authority, 'di ba? It's a sign of the church, no, na parang tayo ay nasa loob ng simbahan. So, I think it's thinking more of others, no, rather than the self, no. So, yun yung pinaka-transformative power ng love Minsan kasi iniisip natin pag pag-ibig kasi parang ano ba yung benefit ko diyan? ko. 'Di ba? Oo, kasi iniisip natin, 'di ba? Kunyari, kunyari aasawahin ko 'to. Ano ba ang makukuha ko sa iyo? 'Di ba? Mm. Ano yung mabe-benefit ko? Kunyari, sabi mo, mayaman ba siya? Pag mayaman siya, nadamay ako. O kunyari, Mm-mm. maganda yung mga papangasawa ko. Lahat ng mga tao nakatingin sa akin. Mm. 'Di ba? Ang daming kumbaga iniisip lang natin kung ano yung nagiging benefit, pero we are not even thinking of the good of the beloved, kasi ang love kasi it's always thinking of the good of the beloved. It's not about Mm. yourself, Self. 'di ba, sister? Ano, yung transformative power of love ah, in relation to sa sinabi ni Father. Kasi, di ba parang dahil naramdaman mo yung pagmamahal, gusto mong suklian Mhm. yung binigay sa'yo ng pagmamahal. Kaya, yung tao ay nagiging best version na siya ng self niya eh. Mm-mm. Kasi nga naramdaman niya yung pagmamahal, naramdaman niya na tinatanggap siya, Mm. naiintindihan siya, pinagkakatiwalaan siya. So ngayon, ayaw niyang suklian ng hindi mabuti. Mhm. Kasi naramdaman niya. Kaya, love becomes yung parang it helps the person to be transformed. Kasi minsan yung transformation kasi nangyayari yan. Hindi natin inaakala, ano, sister? Kasi yung akala natin na parang ordinary lang na nangyayari na gano'n, pero yung pag-ibig meron palang power to transform people's lives, Yeah. no? Kasi kunwari, yung sinasabi nga natin na ito babaero, biglang nag-asawa, nagbago. And siguro naramdaman niya because minsan kasi people are just looking for the right kind of love that would transform them. Kasi ang daming pain, sister. Totoo. Ang daming wound. Ang daming hindi nalulunasan. Pero when they feel that they are loved, They are when accepted. they belong, Yeah. they will be transformed from within. Yung parang, yung bang dahil tinanggap siya, minahal siya, no? So gusto niya din suklian yung pagmamahal. Kaya nagiging nagbabago yung tao kasi Mm-mm. naramdaman niya yung love na yun. At yung pagbabago na yun, kailangan ding makita ng ibang tao na patuloy parang pay forward, di ba? Pay it forward na yung pagmamahal ko. Kasi dun mo makikita na pag nagmahal ka, nagbigay ka, yung iba naman nakita, ay marunong pala siyang magbigay. Nagkaroon ng panibagong buhay. Kaya nakita natin, sinabi ni Father Paul kanina, yung mga santo, nagbago sa sarili nila, pero hindi nila kinagkim, no? Hindi nila tinago lamang yung pagmamahal, kundi pinakita din nila at nakita ng mga tao na nagbago siya sa grasya ng And in Panginoon. connection to that, Father, dahil nga nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng tao, naging yung best version of himself or herself, and I think it's a miracle also. Kaya love can make miracle, no? Mm. Kasi yung transformation na yan ay
it's a miracle na nagbago yung tao na yun. Kasi hindi natin inaasahan. Ang dami kong naririnig na ganyan. Alam niyo, minsan doon nga sa mga prison cell, no? Yeah. Nakala natin na parang, uy, prison cell yan, ang daming mga ano dyan, ang daming makasalanan dyan, dahil may mga pumatay, etc. etc. Lahat ng kasalanan ng mundo nandoon. Pero makikita mo sa mga sa mga transformation na nangyayari sa kanila, nakala nila nasa tugatog sila ng kapangyarihan, lahat ng nagbabaw sa kanila, pero nakita nila nung nasa prison cell sila and they start to pray the rosary and they pray for each other. Doon mo makikita yung transformation na yung gumagabay na sa grasya sa Yeah, puso yeah. niya. Doon mo makikita na pinakamabait na mga tao, yun ang doon mismo sa loob ng preso. Yes. So, Father Paul. Oo, naalala ko lang nung dumalaw din kami sa Muntinlupa dati. Kitang-kita mo kasi yung doon lang sila natuto daw magbasa ng Bible, no? Doon lang sila natutong magbuklat ng Bible, tapos very active sila sa mga ministry, no? Hindi lang naman sa Catholic, even yung mga Christians na parang doon daw nila ang irony noon kung kailan sila nakulong at parang mas limitado yung kalayaan, doon pa nila mas nakilala ang Panginoon, 'di ba? So parang that in itself no is already a miracle. Yeah. And I think yung sinasabi kanina ni Father Dexter nga yung mga mayayaman nasa tugatog ng tagumpay, na sabi nga niya, parang naalala ko lang yung reading natin nung Sunday, 'di ba? Yung Beatitudes, 'di ba? Yung blessed are the poor in spirit, no? Blessed are those who hunger now, blessed are those who cry, no? Yung mga tumatangis ngayon. Tapos yung woes ni Jesus, woe to you who are rich, sabi no, woe to you who laugh now, no? So I think parang iba yung value system nga rin no pagdating sa kaharian ng Diyos. No, yung mga bagay na pinapahalagahan natin dito sa mundo na fleeting, no makikita natin na hindi yan yung mas tumatagal, no? And I think itong mga sinasabi ni Father kanina na mga miracles na na-realize nila yung mas importante pala ito is that no they started to know na ito pala yung mas tumatagal, no? Kasi well, ang kayamanan nauubos, no, yung mga kaibigan nawawala, oh, pero ang hindi nawawala, yun nga ang Panginoon, no, at yung ating pagmamahal sa Diyos. Yun dun tayo minsan lumalalim sa ating pananampalataya o kaya nare-realize natin yung Diyos kapag naiipit na tayo. No? Kasi minsan ang dami nating ginagawa, ang dami nating nangyayari sa buhay natin at ang nakikita lamang natin ang ating sarili kung paano tayo mag-i-improve o kaya kung paano ako pupunta sa tugatog, magpapayaman ako, papagwapo ko, papalaki na katawan, papagiging popular ako. So ang dami nating gusto sa buhay pero Yes. ang naging External. external. Ano yung, sabi ko nga kanina, ano yung matatanggap ko? Parang lahat papunta sa atin na parang hindi natin nakikita yung kapakanan ng karamihan. Nakikita lamang natin kung ano yung kapakanan na pwede nating makuha sa ibang tao. Pero kapag tayo ay nasilid na, no? Hindi na. Kaya siguro nasa kamay ng Diyos din talaga ang buhay ng tao na doon pa natin makikita ang Diyos kung kailan tayo nahihirapan. Kaya sinabi Yes. sakripisyo, nahihirapan. Doon mo nakikita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Sister. Kasi Father, di ba, kung minsan, kailangan, tingin ko, no, yung bang, wala ka ng kakapitan eh. Oo. Di ba? Halimbawa, dapan-dapa ka na, inabandon ka na ng mga friends mo, wala ka ng pera, kanino ka patatakbo? Totoo yan. Di ba? Kung meron kang malalang sakit, 'di ba? Yan yung ngayon. Ang dami niyan, yung agad-agad stage 4. Yeah. Tapos doon lang na kahit sa atin 'di ba yung anointing of the sick, Father Dexter. Every day nandiyan naman ang pare, no? Pero kapag naghihingalo na, no doon pa tatawag ng pare. Kaya naalala kong nandiyan sa parokya yung parang nanghihinayang ako yung parang bakit kasi ngayon lang kayo nagpa-anoint? Di ba kung kailan naghingalo, tapos pagpunta ko sa bahay, patay na. Wala na. So parang, pero agad gano'n, no? At the same time, Father, doon ko nakikita yung grasya ng Diyos. No, na kahit na sabihin na natin ang sama ng tao, kahit na ang daming mga kalokohan, mga whatever, no? Pero yung
andun pa rin yung grasya at pagmamahal ng Diyos na Mm-mm. itinataas niya yung tao niyo, no? Mm-mm. Na parang kumbaga sa ano kung kailan ka nakadapa, pero yung Mm-mm. kamay ng Diyos ay nandun pa rin, itataas ka Mm-mm. pa rin niya. Oo. Kasi hindi mo maa-appreciate yung joy kung Mm-mm. hindi ka dumaan sa sorrow. Yes. Hindi mo ma-appreciate yung grace of God kung hindi ka nakaranas ng kasalanan, di ba? Oo, totoo. Tsaka actually parang ang Diyos nga ang humahanap sa atin, ano? Kakaiba nga ang Diyos natin, parang hindi ba dapat tayo ang naghahanap sa Diyos? Mm-mm. Pero ito binabasa natin sa Biblia, ang Diyos ang humahanap sa tao. Kasi kung tao lang, ay, talagang mawawala talaga tayo, no? Ang dami nating gusto sa sarili natin. Pero sabi ko nga lagi to sa aking mga sister, father, no? Like kung Mm-mm. sinasabi sa confession ko, the more that you are far away from God, the more that you are also far away from yourselves. Pero Mm-mm. also, the more that you are close to God, the more that you are also close to yourself. Kasi minsan iniisip natin, habang lumalayo ako sa Diyos, mas makikita ko sarili ko. Hindi eh. Mas lalo kang lumalayo sa sarili mo pag lumalayo ka sa Diyos. Pero the thing is, it is the Lord who seeks for us. Siya yung naghahanap sa atin. Kasi yun ang nature niya. Kaya nga. Yung nature of God, which is God is love. Kaya Mm-mm. yung pagmamahal, yung pag-ibig na sineselebrate ng mga couples, ganun, ay hindi lang yon. Pero Mhm. may mas malalim pa na kahulugan, no? Mhm. At ito, at walang hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos. Oo. Di ba? Totoo yun. Baaring iwanan tayo ng asawa natin, no? I-betray tayo ng kaibigan natin. Pero ang Diyos kahit kailan ay hindi magbabago ang kanyang pagmamahal sa atin. Yun yung Mm-mm. faithfulness na sinasabi sa Bible, no? Even if you are unfaithful, God will still Still be faithful. Be faithful, no? Napakaganda nung... Tsaka naalala ko yung sinasabi ni Father, no? Yung pag lumalayo ka daw sa Diyos, parang lumalayo ka rin sa sarili mo. Di ba? Parang, kasi it goes back to our being created in the image and likeness of God. Di ba? Kaya nga, habang lumalapit tayo sa Panginoon, no? Parang mas nakikilala natin yung sarili natin, no? Kasi in the first place, tayo ay nilikha sa wangis niya. Di ba? Mm-mm. Ay, naku. Ayun. So, ayan, sige Father, nawala ka. I think grounded yung aking ano, yung aking camera. Bumalik ka ulit. Oo, so yun, di ba parang, well, isa pang naisip ko doon, no? Kasi siguro yung ibang taon masyadong natatakot na, yun nga, yun dahil sa pagiging makasarili natin, no? We are thinking na we get lost, no? Yung ating identity gets lost kapag tayo nagbabago. Di ba kapag tayo ay mas bumabait, tayo ay mas nagiging banal, di ba yung iba nga natatakot baka kunin na daw ni Lord pag nagpakabait na sila. Di ba? Pero hindi natin na naiisip na actually yung transformation na yun yung original naman na dignity, no, na tayo ay nilikha sa imahe ng Panginoon, na we are really geared toward the good, we are geared toward the true, ika nga, di ba, yung sa ano natin, yung napag-aralan natin sa philosophy, na yung ating will, it's geared towards the good, yung intellect, it's geared toward the truth. So kahit na anong kasinungalingan ang gawin mo sa buhay, kahit anong kasamaan, innate sa atin na hanapin yung totoo, hanapin yung mabuti, 'di Yan. ba? Mm. So paano ba natin makikita, kasi minsan dahil sa secular world natin, paano ba natin makikita ang Diyos? Kasi sa mga nakakausap ko din, parang nawawala sa kanila yung imahe ng Diyos. Kasi bukod sa atin, mga relihiyoso, mga parit, mga madre, clear sa atin eh. Pero paano natin may papakita, o kaya yung mga nanonood sa atin, mga kalakbay natin, paano nila may papakita na ang pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos? O kaya sasabihin natin, kasi sabihin, ay hindi naman, sister, father, hindi ako religious, hindi ako spiritual. Pero paano natin may papakita na yung tunay na pag-ibig na sineselebrate, pinagdiriwang natin, ay nanggagaling sa Diyos, sister? Unang-unang, Father, yung paggawa ng mabuti. Mhm. Yung even small things lang, magsimula sa Totoo sa yan. bahay, di ba? Yun nga yung kanina yung sabi ko, yung 5 languages of love, Mhm. di ba? Yung
being careful sa ating words, no? Yung pagbibitaw natin ng mga salita natin, paggawa ng any small things na 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 tama at mabuti para sa ating kapwa. I remember yun nga yung sinasabi ko sa sarili ko na dapat sa isang araw meron akong na nagawang kabutihan. And I remember si Saint Teresa of the Child Jesus, meron siyang parang beads. May nagbigay din sa amin eh. Sabing ganon. Si Saint Teresa, yung beads na yon, sa isang araw, kailangan uusog yung beads na yon, counting the good deeds na perform niya sa isang araw. So in that way, no, na gumagawa tayo ng kabutihan, edi napapalapit tayo sa Diyos, nagiging katulad din tayo ng Diyos, di ba? Kasi hindi lang po pwede na ang Diyos natin parang nandyan lang sa taas, no? Pero makikita pala natin yung gawain ng Panginoon doon sa gawain natin, no, para maipakita kasi hindi lang naman natin ipapakita mo rosaryo, yung krus, no, o kaya magmisa ka, pero dapat ipakita mo sa mga taong nawawala sa paningin ng Diyos itong mga bagay na ginagawa ko, yung pangngiti ko pa lang, yung pagtulong ko na ito yung mga gawain ng Diyos. Ipapakita mo sa kanila by way of your by way of your actions, by way of your words, that these are also the words and actions of the Lord. Di ba nga, Father, sa Gospel sabi, whatever you do to the least of your brethren, you do it unto me. So, sabi ni Saint John din, how can you say that you love God whom you do not see if you do not love your neighbor? So, yung expression ng pagmamahal natin sa Diyos ay naipapakita natin sa pagmamahal na ipinapakita natin sa ating kapwa. At paano yun? Paggawa ng kabutihan, no? Yung 5 languages ng love na sinasabi ko sa inyo kanina. Yes. So, in that way, napapakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Father Paul. Ano lang, no, may mga nag-chat lang sa atin dito. Yung mga pabati, ayan. So, si Rich Pasis, sabi niya, madami po akong natututunan sa Radyo Maria. Buhat nang nakinig ako sa station nyo. Sa station nyo po, tumibay ang aking pagiging Katoliko at lumalim. Amen po. Ayan. Tapos si Jem Gasapo Sasis, good evening, watching from Balasan, Iloilo. Ayan. So magandang araw sa mga taga Iloilo. And then si Herminia Geliberte Sotalbo, watching from Santa Maria, Bulacan. Ayan. Sa akin lang yung idadagdag ko lang siguro doon kasi ang ganda ng experience namin kanina doon sa isang kausap namin. Kasi hindi ko nakikwento yung buong kwento niya. But basically, he's sharing na ang dami-dami niyang mga attacks from the devil. No? Basically, the devil is using his family na yung away nilang magkapatid, no? Nagkakasamaan ng loob because of religion or because of his belief in God. So ngayon, parang nagtanong yung kapatid niya, sabi niya, if God is a father, sabi niya, why does He allow His children to suffer? Sabi niya. Tapos ang ganda nung sagot sa amin nung lalaki nag-share, sabi niya, ang sagot daw niya sa kapatid niya, if that is how you think, then you do not know God. No, hindi mo kilala ang Diyos kung ganyan kang mag-isip, sabi niya. So, it just dawned on me, sabi ko, siguro para mas mapa-experience natin yung pagmamahal ng Diyos sa ibang tao, it's in the simple explanations, di ba? Experiential natin, experiences natin rather. Kasi kung minsan akala natin wala lang yon, pero kung minsan ang laki na ng effect doon sa ibang tao, no? Yung mga simpleng bagay na ginagawa natin, no? And yun nga, it just stuck sa mind ko yung you do not know God, no, if that is how you speak. Ibig sabihin, sabi nga 'di ba, you cannot love what you do not know, 'di ba? So siguro yun yung unang-unang dapat nating gawin kung gusto nating magmahal, no, ng ibang tao, magmahal ng sa Diyos. Kilalanin natin yung gusto nating mahalin, 'di ba? Kilalanin natin ang Diyos, kilalanin natin and how do you develop that relationship with God, no? Syempre through spending time with God. No? Katulad nung mahal natin, di ba? How do we develop relationship with people whom we want to have relationship? Spend time. Nakilalanin, mag-effort tayo, kumbaga. No? Nakilalanin natin sila. Oo, makita dapat natin yung sarili din natin na marunong tayo magdasal. Kasi sa dasal, sister, di ba? And sometimes yung dasal din natin, it's not just about
parang we are praying to God verbally and we are talking to God. Sometimes, kasi even in the couple, for the couples, no, it's not just about us talking to God, but also listening. Listen, more than talking, sabi More nga, than is talking. listening. Kasi, kasi sa mag-asawa, talk ng talk. Eh, syempre, pagkasasalita ako, magsasalita ka, wala nakikinig sa atin, eh, sa Correct. po ang ating conversation. But someone should also listen to the other. Yes. Kahit na our relationship with the Lord, no, it should also be that of a listening kind. That it's not just about us talking to God, whatever ang yung gusto natin na mangyari sa buhay natin, yung angst natin, yung happiness natin to the Lord. But also, we try to listen to the Lord. Ano ba yung gusto mo sa akin? Kasi yun ang nawawala, sister eh. Yeah. I want this, I want that. You do this for me. Pero have we asked the Lord, what is your will for me? What do you want me to do? Kasi that's also the thing that Mary, no, when she was visited by Gabriel, no, what do you want, no? Yeah. What do you want for me, no, sister? What you want to add more? Kasi 'di ba pag sinabi natin na yung talking lang, love should always be two-way. Kasi Yes. parang, ang ano ko dun I remember one time I went home for vacation. Tapos I saw my father and my mother and my brother also. They were busy cooking kasi ang family ko talagang Marunong Wow. magluto. Nako, kailangan pala. Pag umuwi ako ha, sister, magluto. Magdadala ng pagkain si sister talaga. Yes. I was so struck, no? Looking at them, busy yung father ko, yung mother ko, tapos yung brother ko. Tapos, nakatayo lang ako, tinitignan ko sila. And sabi ko, it was so peaceful. Yung parang, hindi sila nag-uusap verbally. Oo. Pero yung gestures nila, Oo. yung synchronization ng Oo. kanilang Oo. ginagawa. And I felt yung love na Yeah. nandun sa kanila. No? Na sometimes, no, even yung parents ko, nakikita ko sila, nakaupo lang yung father, mother. Hindi sila nagsasalita. Totoo yan. Pero, alam mo na kung ano yung namamagitan doon sa kanila, yung love Totoo nila doon. Na, gano'n din, no? Sometimes, no, na, yung, even in our relation, even in prayer, no, sometimes we don't have to say many things to the Lord, no, just being silent, just being there, no, pero yung puso mo, nangungusap. Totoo yan. At alam na ng Diyos yun. It's like dun sa sa adoration chapel natin, sister, na that's very much it's a very symbolical way of telling God that he is always there kahit na sa mag-asawa, kahit na tahimik kayo, kahit sa magkakaibigan, pag tahimik na ganyan, nag-uusap sila, sabi nga nila, nag-uusap ang mga puso. Alam mo, I remember meron akong experience, no? Parang during that time, meron akong pinagdadaanan. So, yung best friend ko, nasa ibang country kasi doon siya assigned. Tapos tumawag siya sa akin. Sabi niya, hello? Sabi ko, hello? There was a long silence. Siguro mga 30 minutes siguro. Grabe yun. naman yung 30. Basta Grabe naman, sister, 30 minutes. Hindi, siguro. 5-10 siguro. Seconds. Mga 50 Sige. seconds, father. Matagal. Tapos, after nun, sabi niya, goodbye. Bye. Sabi ko, sige, okay, sige, thank you. Tapos binawa ko. Talaga? Kami ulit, matanda na kami. Siya, bata pa kami. Tapos kinakwento ko sa kanya, sabi ko, naalala mo ba yon? Sabi ko, tumawag ka. Tapos ang tagal nating, sabi mo lang, sabi ko, hello? Hello? Tapos tahimik, silence. Pero naririnig ko yung hininga mo. I Naku, Diyos ko. Hindi ko nag-usap. Wala kang sinasabi. Wala siyang sinasabi. Love, Then at the end of, nung sabi niya, bye. Sabi ko, bye. Tapos na. Alam niyo na, bago tayo sa huling message. Oo natin, nga, patapos na pala, bilis ng oras. Naalala ko lang kasi, kapag iyan yung mga paraan ng mag-couple, bubuksan lang nila yung mag-video ko lang sila, sister. Oh. Kahit na natutulog,
pinapanood lang yung isa't isa. Talaga. And they Ah. feel the love, no, with each other. Kahit isang oras pa naka-on yung video call nila. And they feel the love kahit di sila Ito nagsasalita. yung best friend ko yan siya. Oo. Yeah. Yung so sister, father, ano po yung ano natin for the last Last 2 minutes po natin. Simulan natin kay sister, ano po yung K natin? Okay. Natin. Sige, ako, kamatayan. Wow. Sige, bakit ka pa tayo, sister? Kamatayan hindi yung physical death. Pero yung kamatayan would mean dying to oneself. Yeah. That when you truly love somebody, even yung whether in a human relationship or even with God, you need to die to yourself. Dying to your pride, dying to your whims, dying to self, no? Yun yung pagka ikaw ay nagmahal, kailangan mong mamatay sa iyong sarili. True. And I remember when I was in college, sa biology class namin, meron kaming professor, sabi niya sa amin, sa klase namin, a beautiful image of dying to oneself. Sabi niya, yung octopus, mag-give birth ng millions of eggs. Pero habang lumalabas yun, unti-unti siyang namamatay. Hanggang sa yung kahuli-hulihan ay mamamatay siya. So parang yung pagmamahal ng Diyos, no, who gave his life for us, no, dying on the cross. He gave all for our sake. So ganun din sa pagmamahal natin, no, in human relationship, ganyan, is we really have to die to ourselves, die to our pride, die to ourself, something like that. Okay, sister. Thank you, sister. Father. Yes, sa akin naman, ang K ko ay kaganapan. Yan, Kaganapan. or fulfillment or realization. No? Kasi kapag ka tayo nagmamahal, no, tayo ay mas nagiging ganap, no, yung fulfillment natin. At palagay ko yung greatest fulfillment natin ay yung ating pakikiisa sa pagmamahal ng Diyos. Yan. Thank you. Ako naman, ang pinaka sa akin, ang K ko ay kapatawaran, no? Dahil sabi nga natin kanina, wala tayong pwede ipagmalaki sa ating, no, sa atin kasi lahat tayo may pagkukulang, pero pinupunan natin ito ng kapatawaran kasi kahit sa magsing-irog, hindi lahat yan, walang pwede, hindi natin pwedeng makita ang pag-ibig dito sa mundo nang walang kapatawaran at walang pagkalinga sa isa't isa. Yun siguro ang lagi natin sinasabi sa magsing-irog sa mga kasal, no? If there is one word that you need to remember is forgiveness. Kapatawaran sa isa't isa. Yeah. Yes. Ganda. Yes, so maraming salamat po sa ating mga Maraming kalakay. salamat. Maraming salamat at magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapang K. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria